Well, ito na ang ating iniintay na resulta, mga ka-good news. Talagang wala nang kawala ito, wala nang lusot. Siguradong kulong itong si Alice Goo ang impostor na inchik na nagiging Bamban Mayor. Well, instant karma ang nangyari. Narito si Senador Risa Hontiveros para sa kanyang mga salaysay. During a press conference, Hontiveros echoes the words of Interagency Council Against Trafficking Undersecretary Nicholas T. regarding Guo's possible fate. Yun yung sinigurado ko sa DOJ, in particular kay Yusek T, na head ng Interagency Council Against Trafficking, na kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag na-convict siya on any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. Hontiveros says Guo must face the consequences in the Philippines once the local courts prove that she has violated laws. Ito ang maganda. Ito ang inintay natin na hindi pera-pera, di ba? Ang unang diyan, hatol ay pauwiin talaga yan, deported. Pero dahil sa napakalaking krimen ang ginawa niya dito sa Pilipinas, ay managot muna siya dito at ngayon kung meron siyang sentensyang habang buhay, well, pwedeng siyang mag-serve ng 40 to 60 years in prison at after that, pagkatapos niyang lumaya at saka na siya i-deport sa China at ang kanyang edad ay nasa 70 or 80 years old na. Buti nga sa'yo, instant karma ka, impostora kasi. At hindi lang, liar talaga, grabe kung magsinungaling, no? Lumaki sa farm, oh. Hindi ko alam, yung sinasabi palagi. Meron pang mga bidyong naghahawak siya ng mga itlog ng manok sa poultry. Grabe talaga na drama, no? Kaya saludo ako kay Risa Hontiveros sa kanyang tapang. Kahit na mga sindikato itong kaharap niya ay walang panalo, nanaig pa rin ang kabutihan sa kasamaan. Balik tayo sa video ng Inquirer Today. Kumbaga, hindi lang free pass na madedeport at dun na lang niya harapin yung consequences sa kung saan bansa siya ide-deport, but she will have to face the consequences kapag mapatunay ng mga korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating republika. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously filed a non-bailable qualified human trafficking charge against the suspended mayor over her alleged ties with Zone Yuan Technology Incorporated, an illegal Philippine offshore gaming operator hub in her town. The suspended mayor has been subjected to scrutiny not only because of her alleged pogo ties but also due to her questionable identity. Ito grabe talaga na na karma ang nangyari sa kanyang buhay. Kung ilang taon siyang maligaya at nagtampisaw sa milyon-milyon na pera ng Pilipinas, dahil sa pogo na yan, illegal gaming offshore daw na company, yun pala ay scam. Lahat ng mga scam sa NR yan. Lahat ng kahit anong banggitin nyo, galing sa sugal, prostitution, kidnapping, lahat nandyan sa pogo. Kasi ang mga nag-manage niyan ay mga ex-convict. Kung hindi mga ex-convict ay unwanted person sa China. Yan yung Chinese Yakuza na The Triad ang tawag. Kaya dapat lang talaga walang kahit isang pugo man lamang na matira sa Pilipinas. At ang maganda dyan ay mapunta sa gobyerno ang ginawang mga structure ng mga yan, infrastructure, yung mga building ay mapunta sa gobyerno at magamit yan, mixed use, pwedeng gamitin sa negosyo or parintahan ng ating gobyerno. Dito tayo panalo kontra China. Kapag nagapi natin itong pugo na ito, itong sindikato na ito, dito ay panalo tayo versus China. At huwag natin idaan sa giyera. Dito na lang natin idaan. Buwagin lahat ng mga sindikato ng mga inchik na pumapasok dito sa Pilipinas. On Thursday, the National Bureau of Investigation confirmed that the mayor's fingerprints matched those of a Chinese passport holder, Guo Huaping, who entered the Philippines as a 13-year-old on January 12, 2003 using a special investor resident visa. Ayan, patay ka na kasi pati fingerprints sa kanya talaga. So kung ako si Alice Goo,
ay hindi na kuharap sa Senado, wala ka ng mukha, di ba? Nabalatan ka na, wala ka ng maskara, bakit harap ka pa? Kaya marami namang pera, pwedeng mag-hire ng private jet at lipad balik sa China, di ba? At pwede ring sumakay ng mga speedboat diyan sa Tawi-Tawi papuntang Sabah, Malaysia, Indonesia. Pwedeng sumakay diyan, back tour, di ba? Tulad lang ni Kibuloy ay mawawala, biglang maglaho. At ngayon ay nagiging parang kwentong bayan na itong pangalan na Alice Goo. Okay, tapusin na natin ang video. Okay, salamat Inquirer TV para sa inyong magandang balita sa araw na ito. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.